Kumusta mga kaibigan? Ngayon tingnan natin ang isang mahalagang paksa, ang pamamaga. Alam mo ba na ang mga pagkaing pinili mong kainin ay naglalaro ng isang makabuluhang papel sa alinman sa pagpalala o pagpapagaan ng pamamaga sa iyong katawan? Tama ka. Ngayon, ating tatalakayan ang 8 pinaka-inflamatoryong pagkain na maaring nais mong nalimitahan o iwasan ng lubusan. Tara, simulan na natin. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Narito ang top 8 na pinagmulan ng pamamaga sa katawan na dapat mong limitahan. Number 8. Vegetable oils. Bagaman karaniwang ginagamit sa pagluluto, maraming mantikilyang gulay tulad ng soybean, mais, at langis ng sunflower ay mataas sa omega-6 fatty acids. Ang labis na pagkonsumo ng mga ito ay maaaring magdulot ng hindi balancing ratio ng omega-6 sa omega-3 na nagpapalala ng pamamaga sa katawan. Number 7. Processed meats o ang mga prosesadong karne. Ang mga deli meats, hot dogs at bacon ay madalas na naglalaman ng mga pampalasa at preservatives tulad ng nitrates at nitrite. Ang mga sangkap na ito ay maaaring magbigay daig ng pamamaga at oxidative stress sa katawan na nagdaragdag sa paulit-ulit na pamamaga sa katawan. Number 6. Artificial trans fats. Matatagpuan sa maraming prosesadong at pritong pagkain. Ang artificial na trans fat ay hindi lamang nagpapataas ng masamang antas ng kolesterol, kundi nagpapalala rin ng pamamaga sa pamamagitan ng pagtaas ng mga inflammatory markers sa katawan. Ang pag-iwas sa mga pagkain na naglalaman ng bahagi ng hydrogenated oils ay maaaring makatulong upang bawasan ang panganib na ito. Number 5. Refined carbohydrates. Ang mga pagkain tulad ng puting tinapay, mga pastries, at mga matamis na snacks ay mabilis na nagiging glucose na nagtutulot ng mabilis na pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring humantong sa mas mataas na produksyon ng mga molekula ng pamamaga at nag-aambag sa paulit-ulit na marahas na pamamaga, isang pangunahing sanhi ng iba't ibang sakit. Number 4. Sugary beverage o ang mga matamis na inumin. Ang mga soft drinks, energy drinks at mga imbentong inumin ay puno ng mga idinagdag na asukal tulad ng high fructose corn syrup. Ang regular na pagkonsumo ng mga inumin na ito ay maaaring humantong sa insulin resistance, pamamaga, at mas mataas na panganib ng metabolic syndrome at type 2 diabetes. Number 3. Processed snacks. Ang mga chips, crackers at snack bars ay madalas na naglalaman ng hindi malusog na taba, pinong asukal at artipisyal na sangkap. Ang mga sangkap na ito ay maaaring magbigay daig ng pamamaga sa katawan, lalo na kapag kinain bilang bahagi ng regular na dieta. Number 2. Artificial sweeteners o ang mga artipisyal na pampalasa. Bagaman itinatampok bilang mga alternatibong walang asukal,
Ang mga artificial na pampalasa tulad ng aspartame at sucralose ay maaaring makasira sa kalusugan ng tiyan at baguhin ang komposisyon ng bakterya sa tiyan. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring humantong sa pamamaga at dysfunction sa metabolic sa ilang mga individual. Kaya mahalaga ang moderation sa paggamit ng mga pampalasa na ito. At sa wakas, ang numero 1 na pinakamalaking pinagmula ng pamamaga sa mundo ay ang processed sugar o ang prosesadong asukal. Ang labis na pagkonsumo ng mga idinagdag na asukal na matatagpuan sa mga matamis, mga dessert, at mga tinapay na matamis ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pamamaga, insulin resistance, at metabolic syndrome. Ang mga kondisyong ito ay konektado sa mga mas mataas na panganib ng labis ng timbang, type 2 diabetes, sakit sa puso, at iba pang mga karamdamang paulit-ulit. Kaya't narito na mga kaibigan, ang top 8 na pinakapinagmula ng pamamaga sa katawan na dapat kang maging maingat sa iyong dieta sa pamamagitan ng pagbawas ng iyong pagkonsumo ng mga pagkain ito at pagtuon sa kabuuan. Masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, lean proteins at malusog na taba. Maaari mong tulungan ang pamamahala sa pamamaga at pagpapalakas ng iyong pangkahalatang kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.